Hello mga mare! Welcome to my mini vlog! Magandang araw mga mare, eto na nga ang part 2 ng ating pa-house tour at ayan, tuloy-tuloy pa rin nga ang pagpapagawa namin ng bakod nitong aming munting bahay. Ngayon ko talaga napatunayan na kapag ka magpapagawa ka ng bahay, kailangan talaga matibay ang pundasyon ng wallet. Pero worth it naman lahat ng gastos mga mare dahil eto at nakikita naman namin kung saan napunta lahat ng mga pinaghirapan namin. At hindi ko na pahahabain pa, tara tuloy ulit kayo dito sa aming munting tahanan. Umpisahan natin ang ating house tour part 2 dito sa master's bedroom. Hindi pa tapos gawin yung pinagawa naming bed frame, kaya ayan, at nandito lang muna sa lapag tong mga higaan namin. Itong foam na kulay pink mga mare, tatanggalin pa namin yan dyan, kaya yung isang foam lang yung matitira dyan. Sa labas, kortina lahat ng kinabit namin sa mga bintana. Dito naman sa lahat ng kwarto, Korean blinds naman yung kinabit namin. Order ko lang din yan lahat online mga mare, pati na rin lahat ng ilaw na kinabit namin sa lahat ng kwarto. Tapos ayan, at naikabit na rin nga pala yung aircon. Bali queen size bed lang yung ilalagay namin dito sa master's bedroom. Then andito naman sa side na to, yung built-in cabinet na pinagawa namin. Made of aluminum and glass na rin nga to mga mare, at yung gumawa nito, sila din yung gumawa ng kitchen cabinet namin. Napaka-spacious din nga nitong cabinet namin. Meron siyang hangeran dito sa taas, tapos meron din siyang hangeran dito sa may bandang baba. Tapos meron pa ring lagayan dito sa kabilang side na napaka-spacious din. Yun nga lang, ang comment ko dito, wala siyang lock. Kaya bibili na lang siguro kami ng box na pwedeng susian para sa mga importanteng gamit namin. Then dito naman sa taas mga mare, meron pa ring space dyan na pwede pa ring mapaglagyan ng iba pang mga gamit. Lagyan na rin namin yan ng salamin, tapos pinasagad na talaga namin sa ceiling para hindi sayang yung space. Yung kama namin, hindi talaga dyan yung pwesto niyan, at ibabalagbag pa namin yan dito sa kabilang side. And punta naman tayo sa CR dito sa master's bedroom. Sobrang gandang-ganda din talaga ako dito mga mare dahil ang lakas maka-hotel ng vibe. Andun sa dulo yung shower area, tapos eto naman yung toilet bowl, then eto naman yung mirror, tsaka yung lavatory. Parang ang sarap mag-picture-picture dito, tapos etong mirror, umiilaw din yan. Yun nga lang, nabitin yung cord niya, kaya hindi ko pa siya maisaksa. Tapos yung likod naman ng mirror niya mga mare, merong cabinet dyan na pwedeng mapaglagyan ng mga toilet essentials, tsaka ng mga kung ano pang anik-anik. Tapos sa ilalim, meron pa rin cabinet dyan na pwede naman mapaglagay ng mga stocks, ng mga tissue, sabon, at mga kung ano-ano pa. Dito naman sa tapat ng toilet bowl, yung sampayan ng mga tuwalya, at nagpalagay na rin kami ng exhaust fan dyan. Tapos nagpasadya na rin kami ng ganitong lagayan ng mga sabon para hindi na rin kami magdidrill para sa mga hanging rack organizer. Alam niyo mga mare, kapag tinitingnan ko tong bahay namin, hindi pa rin talaga siya totally nagsisink in sa akin kung totoo na ba talaga lahat ng to. Tapos napapaisip din ako, kaya pala naubos yung lahat ng savings namin, dito pala lahat napunta. Kaya ito yung batang maliit, tamang kalat lang dito sa gilid, at tara, gumawi naman tayo dito sa second bedroom. Kumidli pala dito yung kapatid ko, pero wag nyo na lang pansinin at focus lang tayo dito sa kwarto. So ayan, at meron na ring aircon dito, tsaka Korean blinds, at ayan, medyo makalat pa lang talaga. Hindi na talaga kami nagpakabit ng built-in cabinet dito dahil meron pa rin kaming ilang cabinet sa Maynila na iuuwi namin dito. Then ito naman nga yung third bedroom mga mare, pagpasensyahan nyo na lang ulit yung kalat. Ayan, nandito yung lolo ko at ang sarap-sarap nga ng tulog. Doon kasi sa dating bahay namin, hindi talaga yun makatulog ng ayos, pero dito sabi ng mama ko palaging ang sarap-sarap daw ng tulog niyan dito. Ayun, at naikabit na rin pala yung aircon, tsaka yung mga Korean blinds dito. Then andito naman sa side na to yung built-in cabinet. Bali, mas maliit lang ng konti yung size nito dun sa cabinet sa master's bedroom, pero same lang din naman sila ng design, kaya hindi ko na lang siya bubuksan. Then kahilera lang din ang mga pinto ng kwarto. Etong CR naman dito sa may labas. Same lang din naman sila ng kulay at design dun sa master's bedroom. Nagkaiba lang dito sa mirror cabinet, tsaka dito sa lavatory. Etong lavatory mga mare, meron din yan cabinet dito sa ilalim na pwede ring mapaglagyan ng mga stock. At diba, ang lakas lang makatimputi at kahoy ng mirror at lavatory. Then eto naman yung shower, at meron din ditong patungan ng sabon. Tapos dito sa ibabaw ng toilet bowl namin pinalagay yung sabitan ng mga tuwalya. Tapos etong toilet bowl, de-flush na rin yan, at meron na rin yan bidet. Medyo mas maliit lang talaga yung size ng CR dito sa labas kumpara dun sa master's bedroom, pero overall naman mga mare, okay na okay pa rin naman siya. At yung lahat nga pala ng mga ilaw na nilagay namin dito sa bahay, ang daming mga nagtatanong sa inyo kung saan daw namin yan mga nabili, and order lang namin yan lahat online. Siya, ilalagay ko na lang din lahat ng link ng mga yan sa comment section. Kaya paano mga mare, good night na muna, at ayun lang muna ulit for today.